Una sa lahat, sa pool sa video, ang pang-hold up ng dalawang lalaki sa Rodriguez Rizal. Kinakot ang empleyado at saka nilimas ang laman ng kaha ng isang convenience store. Hindi pa nakontento, inulit pa yan sa isa pang tindahan. Ang mga suspect nakadroga pa raw. Kung parang natuldukan ang masama nilang gawain, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Halaga ng benepisyo para sa PhilHealth members na magkakanumonya, dengue at heart attack mas lumaki. Baguio Mayor Benjamin Magalong isinawalat ang umano'y pamumulitika sa pamahagi ng ayuda. Philippine National Police pinaghahandaan ng malawakang rally ng Iglesia ni Cristo kontra impeachment kay VP Sara Duterte. Pahalik sa Poong Jesus Nazareno nagsimula na ngayong gabi. Dalawang nagliligpit lamang ng Christmas tree sa Negros Oriental na kuryente patay. Kilalanin ang big winners at mga agaw-pansing celebrities sa Golden Globe Awards. At ang mga K-pop idol na sasabak na sa military service. Siyam na libo raw na case rate packages. Yan pong sakop ng pinatupad na dagdag benepisyo ng PhilHealth sa pagpasok ng 2025. Sa kabila ng zero subsidy ng ahensya mula sa gobyerno para sa taong ito, 50% increase ang ipinatupad ng ahensya. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Zero man ang subsidiya ng PhilHealth ngayon 2025, ipinagpatuloy pa rin ng state insurer ang pagdaragdag sa mga benepisyo nito para sa kanilang mga miyembro. Epektibo noon January 1 ang pagtataas ng PhilHealth sa 50% ng nasa 9,000 case rate packages. Ito ang ikalawang increase mula sa 30% noong Pebrero ng nakaraang taon. Layo nitong mabawasan ang inilalabas na pera ng mga miyembro sa pagpapagamot at masiguro ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa gitna ng inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dahil dito, ang case rate para sa pneumonia na 13,000 pesos noon, ngayon 19,500 na. Ganyan na rin ang coverage ngayon sa dengue, mula sa dating 10,000 pesos. Ang kidney transplant package noong 600,000 pesos, ngayon aabot na sa 800,000 pesos hanggang 2 milyon na ang benefits package. Ang angioplasty benefits para sa mga na-heart attack ay itinaas sa higit kalahating milyon mula sa dating 30,000 pesos lamang. Ilalabas daw nila ang detalyadong listahan sa kanilang website at iba pang official platforms. Pero hindi nila mga inadmit ang makakakuha ng benepisyo. Kahit daw kasi mga pasyenteng nag-walk-in lang o isinugod sa emergency room ng isang PhilHealth accredited facility, sasagutin na rin daw nila ngayon. Hindi kinakailangang ma-confine, but rather after a few hours of stay ay pauuwiin na po. Yan po ngayon ay atin na rin i-cover at babayadan na rin po natin siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Binunyag ni Baguio Mayor Benjamin Magalong ang umulit pamumulitika sa pagbibigay o pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Sa gitna ng mga batikos, may tiniyak naman ng DSWD kaugnay sa programang ayuda nitong AKAP. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Putay. Halos doble kayod na raw si Randy. Paitaguyod lang ang kanyang pamilya. Pero maliit pa rin ang sinasahod niya. Kaya malapit na raw siyang sumuko sa mahal ng mga bilihin. Halos wala nang mabili yung 1,000 pag nabaryahan, wala na. Sinubukan ni Randy na mag-apply sa AKAP o ayuda sa kaposakita ng DSWD. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi pinalad si Randy na mapabilang sa mga maaambunan ng tulong. Yan ay kahit hindi naman siya benepisyaryo ng 4Ps o ng anumang programang ayuda ng gobyerno. Dapat patas, hindi yung meron na nakakatanggap, meron hindi nakakatanggap. Noon pa mang pinaaaproba ang 2025 national budget, marami nang kumukwestiyon sa intensyon ng AKAP funds. 26 billion pesos ang nakalaan para rito. Hinala ng ilang kritiko,
gagamitin daw ito sa eleksyon, bagay na tila tugma sa isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Anya, may tinatawag na 777 scheme ang mga kongresista tuwing mamumudbod ng akap at iba pang ayuda ng pamahalaan. Every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIP, and 7 million na tupad. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million. Yeah, so ilan yan? Ilan yan sumasama? Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Kaya para kay Magalong, mas mainam na ipaubaya sa mga ahensya ng gobyerno ang pag-abot ng ayuda. Kala mo parang pera nila, di ba? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At magkakal pa sila, meron ba yan sa iba? May ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. Wala pang tugon si House Speaker Martin Romualdez o ang iba pang House Leader sa inihayag ni Mayor Magalong. Para maayos ang pag-abot ng ayuda mula sa AKAP, pinaplansya na ng DSWD, DOLE at NEDA ang mga patakaran ng programa alinsunod sa sinabi ng Pangulo. Ayon sa DSWD, unang dapat kumpletuhin ng mga mag-a-apply ang intake sheet o assessment form ng AKAP. Bahagi ito ng pagtitiyak ng ahensya na hindi magagamit sa pamumulitika ang programa. Itong assessment sheet ay makakapture lahat ng mga impormasyon na kakailanganin ng social welfare officer natin at i-facilitate yung pagdetermina kung sinong po ba yung eligible na makatanggap ng tulong. Gagawa rin ng sumbungan ang DSWD para sa anumang reklamo sa AKAP. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Plano ng Department of Agriculture na tanggalin ang brand label ng mga itinitindang bigas sa merkado. Layunin nitong iwasan ang pagmamanipula sa presyuhan. Pero hirit ng mga retailer, hindi sila ang dapat sinisisi. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Tutol ang mga mamimili sa posibleng pagtanggal sa brand label ng mga ibinibentang premium at special rice sa mga palengke at tindahan. Si Marga minsan na raw na biktima ng pandaraya ng mga retailer. Ang nabili niyang 60 pesos na premium rice, mababang kalidad pala. Sana wag tanggalin. Kasi hindi mo ma-identify kung anong klaseng bigas. Hindi solusyon yan. Mas maluloko pa tayong mga Pilipino. Lalaganap yung mga lalo na yung mga mandaraya. Paglilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, limitado lang sa mga imported rice ang planong pag-aalis ng brand label ng ilang premium at special na bigas. May mga trader at retailer daw kasing sinasamantala ang mga brand ng mga inangkat na bigas para magtaas ng presyo. The problem is in the label, pag sinabi mong premium or special, hindi ba mas na-attract ka doon at willing ka bilihin yun ng mas mahal? Pero actually, hindi naman siya premium or special. Pareho lang siya ng mga katabi niya. Kontra naman dito ang Federation of Free Farmers. Ayon sa kanila, maraming variety ang bigas sa bansa. Higit 20 ang local, kabilang ang Dinorado at Sinandoming. Hindi naman bababa sa 5 ang imported gaya ng Coco Pandan at Jasmine Rice ng Thailand. Pero oras na ibaba ang mga ito sa mga pamilihan, retailers na ang may control sa kung anong ipapangalan sa kanilang mga benta. No, kasi at least kung mayroong label at in-overprice nila, meron kang parang basihan. At if there is no label, what is your basis for saying na overprice yun? So mas mahirap from the point of view of the consumer. Depensa naman ng mga retailer ng bigas, hindi dapat sa kanila ibato ang sisi kundi sa mga pinagkukuhanan nila ng supply. Hindi naman sa amin manggagaling sana yan, yung pagbaba ng bigas. Kailangan monitor din ng government natin yung mga presyo doon sa taas. Kasi sa amin naman, naghihintay lang kami kung ano yung ibagsak nila sa amin. Paliwanag ni DA spokesperson Arnel de Mesa, ang mga salitang premium at special rice lang ang ipatatanggal sa brand label kung sakali. Sa halip, dapat daw ilagay ng mga retailers sa bawat karatula kung anong klase ng bigas ang itinitinda, kung ilang porsyento ang tinatawag na broken at kung saan ito nanggaling.
Plano rin daw ng DA na magtakda ng maximum suggested retail price o MSRP sa mga imported na bigas bago matapos ang Enero. Pinaplansya pa raw ang eksaktong presyo at ibang mga detalye. Inaasahan namang bababa na kahit papaano ang presyo ng bigas, oras na magsimula ang anihan sa Marso. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Sa pulsa CCTV, ang pang-hold up sa dalawang convenience store sa Rodriguez Rizal. Ang mga suspect nakadroga pa raw ng manloob. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyo. Kuha ang CCTV footage na ito sa loob ng isang convenience store sa Rodriguez Rizal pasado 2:00 ng madaling araw noong Biyernes. Ang dalawang lalaki, animoy magbabayad lang ng pinamili sa cashier. Pero maya-maya, biglang nagdeklara ng hold up ang mga suspect na armado ng baril. Napataas na lang ng kamay ang kahero sa takot sa kanilimas ng mga kawatan ang laman ng kaha. Kinagabihan, muling nambiktima ang dalawang hold-upper sa isa pang convenience store sa Rodriguez. Gaya ng naunang establishmento, nagkunwaring magbabayad sila sa counter. Pero sa halip na pera, baril na ang inilabas nila. Agad namang naglabas ng pera sa kaha ang empleyado hanggang sa umalis ang suspect. They pose as customers, bibili, then nung pagbabayaran na, saka sila mag-declare ng hold up. They were easily identified, especially kung saan yung location. Ilang oras lamang matapos ang pagnanakaw, nahuli ang dalawang hold-uppers sa magkahiwalay na operasyon ng mga pulis. Nakuha sa isa sa mga suspect ang hindi lisensyadong baril. Yun nga lang, hindi na na-recover ang nasa 5,000 pisong natangay nila mula sa dalawang tindahan. Ang matindi pa riyan, nakadroga umano ang mga suspect noong mang-hold up sila. Gumagawa raw sila ng krimen para may pantustos sa bisyo. Ayon sa Rizal PNP, matagal nang labas-pasok sa kulungan ng dalawang suspect na naharap na rin sa mga kasong carnapping at illegal na droga. Ang isa nga sa kanila, kakalaya lang din daw noong Oktubre noong nakaraang taon. Ang mga suspect aminado sa akusasyon. Ano lang po yun, talagang gusto ko rin naman po kaya po nagawa yan. Anong nagtulak sa'yo para gawin yun? May dala ng pangangailangan sir eh. Sakit po kasi yung anak ko. Mahaharap sila sa reklamong robbery at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Dalawang sugatan ng masunog ang isang lumang gusali sa Libertad, Pasay. Habang sa Tondo, Maynila, 20 bahay ang tinupok ng apoy na hinihinalang mula sa napabayaang sinaing. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nilamon ng apoy ang lumang gusaling ito na dating sinihan at commercial establishment sa Arnaiz Avenue, Libertad, Pasay City. Alauna ng hapon nang biglang sumiklab ang apoy at agad kumalat sa gusali. Sa ikalawang palapag daw ng gusali, nagsimula ang sunog kung saan bodega ito at imbakan din ang mga paninda ng mga umuupa sa gusali. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, halos walang natira sa lumang sinihan. Habang ang mga umuupa sa commercial area, kanya-kanyang salba sa mga paninda na pwede pang pakinabangan. Hindi na lang po wala masyadong customer, kaya lang sandali lang po talaga, mabilis lang po. Laking panghinayang ng mga umuupa sa gusali dahil ang konting kita noong holiday season ay gagamitin nila sa paglipat at pagsasaayos ng kanilang tindahan. Sa ngayon po, hindi ko po alam. Baka po close. Buti na lang po hindi nadama yung baba, kaya lang po, yun nga, marami ding nasirang mga paninda. Dalawa ang nagtamo ng minor injury habang patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Isang luma na pong building at ang mga laman po nito ay halo-halo. May mga light materials at may iba na mga units. Ito ay inuupahan bilang tindahan. Majority po ng natupok sa ating building ay yung second floor. At mostly na lang po yung mga nasa ilalim ay mga water damage na lang po ito. Sa Moriones, Tondo, 20 bahay na gawa sa mga light materials ang tinupok ng apoy pasado 2:00 ng hapon. Nagmula raw ang apoy sa isang bahay na may napabaya ang sinaing. Ang 70 anyos na lolo na bedridden, inunang ilabas ng mga kapitbahay. Tinulungan ng mga naming kapitbahay po kasi nagtawag na ako kanina, naglalaba ako sir, nagtatawag ako kanina na may sunog. Kaya binaba nila to. Pero mas marami ang iniwan na lang ang mga bahay at walang naisalba. Alam po, malaki na lang po paglabas po namin, nandiyan na po yung sunog. Wala naman nasaktan sa insidente at naideklarang fire out ang sunog pasado 3:00 ng hapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.
Patuloy ang pag-aligid ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Zambales. Ang tingin ng National Security Council, ginagamit itong panakot ng China sa mga mangingisdang Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Hapon nitong Sabado nang madetect ng Dark Vessel Detection System ng Canada ang isang dambuhalang barko ng China, ilang kilometro lang mula sa Capones Island sa Zambales. Agad namang dineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra, isang helicopter at reconnaissance plane para i-verify ang nadetect na barko. Pagdating sa lugar, dito na bumungad sa kanila ang 5901 monster ship ng China Coast Guard. Ilang milya lang ang layo ng Chinese vessel sa Zambales. Kaya sinubukan nitong radyohan at itaboy ng Coast Guard. CD5901, this is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Pero nagmamatigas ang Chinese vessel. This is China Coast Guard, Vessel 5901. I'm performing law enforcement duties of the jurisdictional waters of the People's Republic of China. Ayon sa National Security Council, hindi pa rin umaalis sa EEZ ng Pilipinas ang monster ship ng China. Tingin ng NSC, gusto lang nitong manakot. Mukhang parte ito ng intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Pinapakita nila na may ganito silang barko at tinatakot yung ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ayaw naman daw patulan ng Pilipinas ang tila pambubuyo ng China. Pero tiniyak nilang magdamag minamanmanan ng Coast Guard at militar ang Chinese vessel. In response to this, ipapaigtingin pa natin yung presensya ng ating BFAR at ng Coast Guard para suportahan yung ating mga mangingisda. Wala pa namang pahayag ang China kaugnay dito. Pero ang Coast Guard tiniyak na patuloy na babantayan ng mga Pilipinong mangingisda para hindi maharas ng naturang barko. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Handa na ang andas para sa traslasyon sa Huwebes at para sa taong ito nilagyan ng sunroof at ventilation system ang andas. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Makabagong andas ang masisilayan ng mga deboto sa nalalapit na traslasyon sa Huwebes. Kinabitan ng ventilation system ang loob ng andas para maiwasan ang moisture o basa. Unang beses ding nilagyan ito ng sunproof na gawa sa tempered glass para pumasok ang natural na liwanag. Paraan din ito para mas makita ng mga debotong nasa taas ng mga gusali ang Jesus Nazareno. Meron din itong CCTV at itinaas na rin ang platform nito para sa mga magpupumilit na umakyat sa imahe ng Jesus Nazareno. Mas matibay din ang katawan ng andas na gawa sa metal steel. May fire extinguisher at mga tangke rin ng oxygen na naka-standby sakaling magkaroon ng emergency. Bantay sarado na rin ng PNP at AFP, katuwang ang mga Coast Guard at ilang volunteers para sa pahalik. Unang-una sa pila kanina si Eleanor na naiyak dahil sa mga biyaya raw sa kanya ng Jesus Nazareno. Galing pa ng Laguna sa Eleanor at handa raw siya pumila ng magdamagan. Lahat naman po kasi hinihiling ko sa akin na ibibigay naman po. Gaya naman sa isinagawa noong pandemya, ipagbabawal pa rin ang paghalik sa Nazareno. Mas ini-encourage natin yung pagpunas at paghaplos at pag-sanitize bilang bahagi ng pagpupugay sa Poong Nazareno. Dito nga sa kahabaan ng Independence Road, kung makikita nyo dito sa aking kaliwa, ay nakapila na yung ilan sa mga kapatid natin. Yung ilan, ayan, tsaga-tsaga, kanya-kanya ng diskarte. Si Mami, nagbaon ng kanyang upuan. Paalala naman sa mga dadalo sa pahalik, bawal ang pagsuot ng hoodie at pagdala ng mga backpack. Hindi rin pwede ang mga matutulis na bagay o armas gaya ng kutsilyo at baril. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.
Dagsana ang mga deboto ng Jesus Nazareno ngayong gabi sa Quirino Grandstand para yan sa tradisyonal na pahalik sa poon bago ang mismong traslasyon sa Huwebes. At live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, bakit inagahan yung pahalik this year? Mayan, bukas ng umaga dapat ang simula ng pahalik pero dahil nakita ng pamunuan ng Quiapo Church na ngayong gabi pa lang ay may pila na, minabuti nilang umpisahan ang tradisyon ngayong gabi. Alas 8:30 kanina nang buksan na sa lahat ang Quirino Grandstand at matapos lang ang ilang minuto, mabilis na naubos ang mga tao sa labas matapos yang umusad ang pila para sa pahalik sa Jesus Nazareno. Inaasahang darami pa ang mga deboto bukas, lalo na ang mga manggagaling sa mga malalayong lugar. Kaya naman, round the clock ang pagbabantay ng mga otoridad. Nasa 14,000 pulis ang itinalaga para sa pista ng Poong Nazareno. Ayon sa mga deboto, sabik na silang maisabuhay muli ang tradisyonal na pagdiriwang ng pista. Matatandaang noong nakaraang taon lang naibalik ang traslasyon pagkatapos ng pandemya. At eto pa ha, may ilang mga debotong may kasamang bata. Magandang pagkakataon daw ang pahalik para masimulang maipamana ang debosyon sa poon. Narito ang pahayag ng ilang debotong nagpunta ngayong gabi sa pahalik. Piling isama ang inyong apo. Wala, ganun po gusto ko para pakilala ko na kay Nazareno. Ano po ang hiling nyo? Good health, saka lumaki silang mabait. Yan, exciting kasamang anak. Anong hiling nyo po sa inyong anak? Yun. Sarili? Mawala ng sakit. Paalala sa mga pupunta, bawal magsuot ng sombrero at hoodie, bawal ding magdala ng malalaking bag at tumbler na hindi kita ang laman. Best to bring transparent water bottles. At iwasan din pong magdala ng kung ano-anong bagay na hindi naman kailangan sa prosesyon. Balik sa inyo. Ryan, sa mga kapatid natin gustong pumunta dyan sa pahalik, saan maaring dumaan yung mga deboto? Mayan, sa South Drive dapat ang punta ng mga nais pumunta para sa pahalik. Sa kaliwang gilid po yan ng Quirino Grandstand. Susundan nyo yung orange na barikada hanggang sa makita ninyo yung mga tolda. Sunod-sunod yan. Dire-diretso na yan, papasok ng grandstand. Tapos, pagsapit nyo sa bahagi ng imahen, muli, tulad nung sa ulat ng ating kasamang si Gio Robles, haplos at punas lang ng panyo ang pwede bawal humalik tulad ng pinatupad ng pandemya. Pagkatapos, dire-diretso na yan hanggang makalabas kayo sa kanang gilid naman o yung kabilang gilid ng grandstand sa Katigbak Drive. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat sa iyo, Brian Basa. Showbiz Tonight na tayo. Mark your calendars, E-Heads fans, showing na very soon ang documentary film ng legendary OPM band na Eraserheads. Naglabas na rin yan ng pasilip kung saan tampok ang ilang old videos at concerts ng banda mula nang nabuo sila noong 1989. May group at solo interviews din ang members na sina Eli Buendia, Buddy Zabala, Marcus Adoro at Raymond Marasigan. Ipapalabas na yan sa mga sinihan sa bansa from March 21 to 23. Ito ang isa pang kaabang-abang, ang musical ng Liwanag sa Dilim na nag-cast reveal na. Bida riyan sina Rita Daniela, CJ Navato, Khalil Ramos, Alexa Ilacad, Noemi Gonzalez, Mark Tayag at marami pang iba. Tampok sa musical ang mga kanta ni Rico Blanco at banda niyang River Maya. Available na ang tickets ng Liwanag sa Dilim musical na magsisimula sa March 7 sa RCBC Plaza, Makati City. Marami pa akong maiinit na chika kaya huwag kayong bibitiw. Susunod, sa pulsa video ang salpukan ng van sa Davao City na kinamatay ng 4 na tao. Self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato nakalista ng Pilipinas. Eksaktong 1 linggo bagong rally ng Iglesia ni Cristo, PNP naghahanda na. At ang mga winner at stunner sa Golden Globe Awards. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa eskinitang yan sa Sampaloc, Maynila, biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo. Nahitin rin niya ang tumawid na batang babaeng 2 taong gulang. Sa lakas po ng impact, tumila po ng biktima at sugatan siya. Base sa investigasyon, nagmamadali ang suspect dahil tinatakasan niya ang naunang traffic violation. Nahuli rin siya kalaunan. Desidido ang pamilya ng biktima na idemanda ang rider. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng 2 van sa Davao City. 4 ang patay nang ma-overtake ang isa sa mga van at nasa pool ang kasalubong na sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Sabado ng umaga, maluwag naman sa highway na ito ng Barangay Binugaw, Davao City. Nang biglang magkasalpukan ang 2 van. Humaharurot kasi ang isa at kumain ng linya kaya nabangga ang kasalubong na sasakyan. Isa pang SUV ang muntik ding mabangga na ilang metro pang nagtuloy-tuloy ang takbo bago tuluyang huminto. Dito sa bahaging ito ng National Highway ng Barangay Binugaw, nagsalpukan ang 2 van. Ayon sa otoridad, maituturing na isang accident-prone area ang lugar dahil sa pakurba nitong daan. Base sa investigasyon, galing Kabakan, Cotabato ang nakabanggang van na kulay silver. Ang mga pasahero, papunta sanang Samal Island para magbakasyon. Magkakaanak naman ang sakay ng binanggang van na kulay puti. Galing silang Davao City at pauwi na sa Cotabato City. Ligtas ang 8 sakay ng silver na van. 13 naman ang sakay ng puting van, ilan sa kanila mga bata. Ang isang pasahero, kinakailangan pang i-revive habang hinihintay ang ambulansya. 6 ang isinugod sa ospital. 4 ang idineklarang dead on arrival. Pagkabangga namin, bumaba kaagad ako kasi inuna ko yung anak kong 3 years old. Tumalon kaagad ako sa upuan para maligtas ko ang anak ko. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver na nakabanggang van. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury at damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. 2 naman ang patay matapos makuryente sa pagliligpit ng Christmas tree sa Negros Oriental. Umuulan noon nang tanggalin ng 5 tao ang giant Christmas tree sa barangay Arabasore sa bayan ng Mabinay. Gamit nilang truck lift na bigla itong madikit sa main line at kaya sila nakuryente. Bukod sa nasawi, 3 pa ang ginagamot sa ospital. Sinasabing nakalabas na ng bansa ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato matapos ang pagtatago ng maraming taon. At sa interview sa kanya ng New York Times, meron siyang mga inamin. Umalis daw ng Pilipinas si Matobato gamit ang passport na may ibang pangalan. Nagpanggap din siya na isang hardinero. Meron daw tumulong sa kanya ng 2 pare at hindi rin siya nakilala ng immigration kaya siya nakaalis agad. Ayon kay Matobato, hindi na raw niya matandaan ang lahat ng kanyang napatay at tinapon dahil sa dami nila. Ayon sa ulat ng New York Times, sinabi ni Matobato na higit 50 tao ang kanyang napatay para sa tinatawag niyang Superman, ang code name daw ni dating Mayor Duterte. Sinisweldoan daw siya sa City Hall ng higit 5,000 piso. Iba pa yan sa natatanggap niyang sobre na may pera sa kada kanyang mapapatay. Sinabi rin ni Matobato na kasama si Nooy Commission on Human Rights Chairperson Laila De Lima sa kanilang hit list. Nakatakda raw sana nilang barilin si De Lima na magpunta ito sa Laud Quarry sa Davao City para imbestigahan ang umunoy mga mass grave ng DDS doon. Pero hindi raw sila nakalapit kay De Lima kaya't hindi sila nagtagumpay. Pinaghahandaan na ng PNP ang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo sa January 13 bilang suporta kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa PNP, ang mga INC na taga Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon ay magtitipon sa Diwasang Bonifacio sa Maynila. Nagkaroon na ng pulong ang National Capital Region Police Office kasama ang mga kinatawan ng INC. Ayon naman sa pamunuan ng Iglesia, sila ay para sa kapayapaan. Ayaw daw nila ng anumang uri ng karahasan sa anumang panig.
Ang peace rally ng INC ay bilang pagtutol sa planong pagpapatalsik kay VP Sara. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tutol din siya sa anumang impeachment laban sa bise. Sa kabila ito ng lamat sa kanilang relasyon. Ang aso sa Davao City, patay ng masagasaan ng tricycle. Milyon-milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa mga abandonadong bagay sa NAIA. At presyo ng kamatis nagmahal na naman, 400 pesos na kada kilo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nang dahil sa tumatawid na aso, nadisgrasya at nagpagulong-gulong ang isang tricycle sa Davao City. Patay ang pasero ng tricycle, pati na ang nasagasaang aso. Nasa frontline na balitang yan, Bril Montalvo exclusive. Mabilis ang takbo ng tricycle na ito sa highway ng Barangay Bato sa Davao City pasado alas 2 ng hapon noong January 1. Maya-maya, biglang tumawid ang isang aso. Hindi na nakapreno ang tricycle kaya nasagasaan nito ang aso. Ang tricycle naman, nagpagulong-gulong. Tumilapon pa ang isang pasaherong sakay nito. Kinilala ang biktimang si Antonio Bilonia, 72 anyos. Sinubukan siyang tulungan ng mga residente sa lugar pero sa tindi ng pagkakabagok ng kanyang ulo sa semento, nasawi rin siya kalaunan. Ang aso namang nakakagalaw pa matapos ang aksidente, namatay rin. Base sa imbestigasyon, nawala ng kontrol ang tricycle na minamaneho ni Crispin Liatan sa pababang bahagi ng highway. Hindi niya na-kontrol ang tumawid yung aso. Kasi yung dun banda nga, accident-prone area yan. Hindi naman napuruhan ang driver at isa nitong pasahero. Mabigat para sa pamilya ng biktima ang pagkawala ng kanilang padre di pamilya na magdiriwang pa naman ng kanyang kaarawan sa Huwebes. Plano pa raw nilang sorpresahin ang ama. Sorry pa kay naabtan pag ito ka nga buhi pa ka ito nga time. Gusto ka na mo dalahon sa ospital pero wala naman. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang driver ng tricycle. Nasa kustudiya na ng Traffic Enforcement Unit ng Davao City Police ang suspect at posible itong mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Tumamba ng 10.7 kilos ng shabu sa mga abandonadong bagahe sa NAIA Terminal 3. Nagkakahalaga ng higit 72.8 million pesos ang mga nasabat na droga. Ayon sa PDEA, nagpositibo ang mga kontrabando matapos inspeksyonin ang mga bagahe sa Customs Exclusion Room ng Paliparan. Galing raw sa South Africa ang mga ito base sa tag ng bagahe. Iniimbestigahan na kung kanino galing at kanino ipapadala ang nabistong droga. Sa ibang balita, nagmahal na naman ang presyo ng kamatis sa Metro Manila. 200 hanggang 260 pesos ang halaga niyan kada kilo sa ilang palengke sa Quezon City. Hanggang 400 piso naman yan kada kilo sa iba pang bilihan sa Metro Manila. Ang paliwanag ng Department of Agriculture, may kakulangan sa supply ngayon ng kamatis. Typhoons last year caused extensive damage, particularly in regions or areas producing the Solanaceous family crops. Production may resume this January until February. Prices can go back to normal during this period. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng MMFF movie entries, good news dahil extended ang pagpapalabas ng mga pelikula nito. Pwede pang mapanood ang MMFF movies hanggang January 14. Bukas, nakatakdang matapos ang MMFF. Ayon sa MMDA, in-extend ang MMFF dahil sa public demand.
Nagpasalamat din ang ahensya at ang pamunuan ng Naturang Film Festival sa buhos ng suporta ng mga manonood. Magagamit din ang MMFF complimentary passes hanggang January 14. Abangan 17 Hoshi, NCT Doyoung at Kang Daniel sasabak sa mandatory military service sa South Korea. At nambuhalang tuna na nagkakalaga ng 76 million pesos. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tatlong K-pop stars ang nakatakdang sumabak sa mandatory military service sa South Korea. Kabilang na ang member ng 17 na si Hoshi. Nauna nang nag-enlist ang kasama niyang si Jonghan noong nakaraang taon. Isa pang sasabak sa military ang NCT member na si Doyoung. Nauna na rin nag-enlist ang iba pang NCT member na sina Taeyong at Jaehyun. Papasok na rin sa military ang soloist na si Kang Daniel. Wala pang date sa kanilang enlistment, pero ngayon pa lang ilang fan ang naghayag sa social media na mamimiss nila ang kanilang idolo. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para man sa ating pabaong Pampa-Good Night, malaginto ang tuna na binebenta sa Japan. Hoy, naipasubasta ito sa halagang 207 million yen o katumbas ng higit 76 million pesos. Magkasama itong binili ng isang tuna wholesaler at isang sushi restaurant owner. May timbang itong 276 kilograms ang mamahaling tuna. Ito na raw ang ikalawang pinakamahal na binentang tuna sa kasaysayan ng New Year auction. Noong 2019 pa naitala ang pinakamahal na biniling tuna sa halagang 333 million yen o katumbas ng 123 million pesos. Maraming sushi, no? Parang malagintong pulutan, no? Oo nga. Mahal, 76 million pesos. Well, pero parehas lang naman ng lasa siguro, no? Oo. Hindi ko alam. Malay mo, Talyano tuna siya. Talyano talaga, may good. Sige. Sabi mo eh. Ano tayo? Ayan Ito, po ang 45 minutong pag-imayos malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.